Again, architect engineer. Okay po. May tanong pa po ako ulit. Last na po ito. Bali po kasi marami po akong nakikita sa mga group chat, sa mga pakyawan, sa mga construction. Laging meron doon na parang free design, home, yung parang DIY po na mas makakatipid po ba ako pagka ganun? Ever. Yung mga na sinasabi nila mga budget meal design, tsaka yung mga pa-edit yan, no? Pa-edit, bibigyan ko kayo ng GCash or 500 sa mapipiling design na parang design competition ng PEG. Well, actually, nakakatakot nga po yun eh. Hindi ko po ini-encourage kayo na lumapit sa mga ganun dahil hindi po legit. And one more thing, no, to add on, meron kaming live case na ganon. The client spent around 50,000 para doon sa drawing, and then nung sinasubmit na nila sa munisipyo, reject. Nung ina-approach ulit nila si architect, ayaw Yung gumawa ng... Yung bago daw ulit na payment ulit kasi daw marami nang involved na ano. Kaya sabi ko, that's the loss ng client. Hindi na nila gusto yung layout, hindi pa sila kumpleto magbigay ng lahat ng details. Kasi sa totoo lang, pag sa building permit requirement, napakadaming submissions, drawings, analysis, calculations. So meaning po, ibig sabihin po, hindi rin po pala makakatipid ako if ever kung ganun po yung mangyayari. True. Masasayangan ka lang ng pera, panahon. And yung pasensya. Yes, so yung yung eager ka na dahil excited ka na dahil you are planning your dream home, tapos yung pala mauuwi ka lang sa maluloko ka lang. That's a sad story. If I may add, engineer, kasi may ganyang case nga po last year na nangyari sa amin na pinagawa nila sa mura nga lang daw. Siguro mga fresh graduate or undergrad na designer, na natutong mag 3D or mag SketchUp. So ginawa sila ng layout. Ang problema, hindi naman nila sila familiar sa mga regulation at guidelines ng munisipyo. So ang nangyari, sa dami ng comments at sa laki ng revision na gagawin, halos ulitin po yung design, kaya po nabaliwala po yung design na pinagawa nila. Oh, that's so scary pala po, no? Yes. Instead na I'm looking na makapag-budget ako ng maayos, mas lalo pa akong magkakaroon ng problema. At saka there's a series of compliances eh. Hindi lang naman yan yung drawing lang eh. It's not that. Drawing with compliances sa Building Code of the Philippines, Fire Code of the Philippines, and then yung sa subdivision pa to add on, may mga setbacks, may mga minimum, maximum, height limit. Yes, Ano pa ba, if I may architect? add, sinasabi kasi common mistake po to ng mga client